Ito po ngayon ang sinasabi ni Secretary Juan Ponce Enrile, veteranong abogado, veteranong politiko, naging Senate President, presiding officer ng impeachment, na ang trabaho po ng mga senator judge ay makinig lang, magkaroon lang ng clarification sa mga gusto nilang tanungin o anong iliwanagin ng mga issue. Hindi daw dapat makipagtalo, makipagdebate, makipag-argumento sa prosecutors at depensa. At trabaho daw ng senator judge sa ilalim ng impeachment rules ng Senado at saligang batas. Judge lang na dapat maging neutral. Judge lang na ipairal ang magandang proseso. Hindi dapat pag-umpisahan na ang mga senator judge ang manggugulo or magpapagulo ng issue at pagtalakay sa presentation ng testigo, ebidensya mula sa prosecutors, presentation ng testigo at ebidensya ng defense counsel. Ang tangi daw na dapat ginagawa ng senator judge, makinig, aralin ang mga dokumento at testigo, ipairal ang rules ng impeachment court at sumunod ang lahat sa rules. Hindi pwedeng sapawan ng senator judge ang mga abogado dahil sila ay senator judge. Dapat bigyan ng pagkakataon, bigyan ng panahon na may paliwanag, may presenta ng magkabilang panig ng mga abogado ang kanilang argumento. At hindi daw obligasyon at karapatan at hindi dapat ginagawa ng senator judge na makipagtalo. Tanggapin ang mga ebidensya, tanggapin ang sabi ng depensa, then aralin at mag-decide ang senator judge after trial. Yun lang pala. So napakasimple lang pala ng trabaho. Hindi pala dapat sila nahihirapan ng mga senator judge. Hindi pala sila dapat nag-iingay sa media, social media. Hindi pa sila dapat nagpapa-interview kung kani-kanino. Hindi pala sila dapat nagbibigay ng kung ano-anong conclusion, interpretation, opinion at argumento kasi hindi pala trabaho ng judge yan. Nakita nyo na. Ang ganda ng paliwanag at sinasabi ng 101 years old na veteranong politiko at abogado. Yan dapat mangyari. Kaya pag nakakakita tayo ngayon at sa susunod na araw at sa aktual na trial na ang mga senators ay umepal, nakipag-argumento, nakipag-debate, may kinampihan, yan po ay bias na. Hindi na senator judge yan. Yan ay maaaring ang dating ay kampi na sa prosecutors o kumakampi na sa depensa sa kampo ni Sara. Kaya ko ito pinapaliwanag at tinatalakay para magkaroon tayo ng idea kung ano ang linya nitong mga senador na ito. Dapat neutral lang sila, tanggapin ang lahat ng ebidensya, dokumento, tapos aralin nila. At kung ano ang kailang pasya, yun ang mangingibabaw. Kung guilty, conviction, or acquittal, si Sara Duterte. Ang ganda nung sinasabi at ako'y naniniwalang yun talaga. Kasi kahit po sa korte, sa local or national court, wala akong judge na nakikipagdebate. Lagi lang sinasabi at pinakikinggan nila kung ano sinasabi ng magkabilang panig ng abogado, tapos magbibigay siya ng ruling kung ano ang kanyang pasya. Yun lang yun. Pero yung makipagdebate dahil sa ebidensya, makipagdebate sa mga sinasabi ng abogado, hindi trabaho ng judge. Kaya nga presiding judge sila or senator judges titingin dapat sa dokumento at ebidensya at testigo, tapos aralin. Hindi pwede yung wala pa yung testigo, wala pa yung ebidensya, wala pang nailalatag ang prosecution at depensa, meron ng conclusion ng senator judge. Banana Republic ang dating yan. Walang kakwenta-kwenta pala yan na ginagawa. Kung sino ang senador na gumagawa ng ganito, tawagan natin ng pansin, i-call out nyo na gumising siya.
sa kanyang responsibilidad. Huwag siyang patalo sa impluensya ng kung anumang grupo ang nagdidikta sa kanya. Yun lang po yun. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, mabuti na lang po at si Ombudsman Samuel Martires ay nananahimik na. Baka kanyang pinaghahandaan at nagkukonsentrate na sa ilang araw na kanyang trabaho dahil opisyal lang magre-retiro as ombudsman sa July 27. Kasi inamin na niya, naiparinig ko na rin sa inyo dati, pero ulitin lang natin dahil napakaganda ng kanyang sinabi, hindi siya makikialam, hindi siya mga impluensya, itutuloy niya at kanyang kikilalanin ang constitutional duty ng mga senador. I-trial si Sara Duterte dahil sa article of impeachment. Hindi magiging sagabal ang ombudsman hanggat nandyan siya hanggang July 27. Hindi daw niya pipigilan. Yan ang kanya sinabi in public. Kaya ating abangan yan. Kasi dati gumalaw siya, kagad inutusan si Sara. Sumagot ka dito sa recommendation ng Blue Ribbon Committee sa kasong plunder, panunuhol at iba pang korupsyon. Pero ngayon dahil binatikos ng media na realize yata ni ombudsman, outgoing ombudsman, na baka siya banatan ng taong bayan at baka hindi katanggap-tanggap ang kanyang gagawin, masira pa ang kanyang retirement, masira pa ang kanyang pangalan, kaya ayun na kanya sinabi. Hindi na sila makikialam at irerespeto niya ang Senator Judge Impeachment Court na lumitis mag-trial diyan sa kinakaharap ni Sara Duterte. Ayun. Panghuli na ating pag-usapan ngayon, aba nito. Pro-Sara, pro-Duterte congressman hindi nagtagumpay para palitan si Speaker Martin Romualdez. Gano'n? So, ibig sabihin, majority pa rin ang mga congressman. Itong papasok na 20 Congress, kontrolado pa rin ni Romualdez. Mananatili pa rin siyang Romualdez. Speaker si Romualdez. Yung pala yun. So, nagtry si grupo ni Benitez, grupo ni Pransco ng Cebu, at saka ni Tiangco ng Nabotas. Tiangco ng Nabotas, Benitez ng Negros, at Pransco naman ng Cebu. At yung kanyang mga supporters, hindi pala nagtagumpay. Walang sapat na numero, walang sapat na numbers, kasi nga po, numbers game ang pagiging speaker. Majority ng mga congressman pumabor sa iyo, ikaw ang speaker. Ngayon pala, may kitang 200 ang hawak ni speaker. Malabo na talaga. Kasi kung 300, kailangan lang 151 o 155 para siya, panalo ka. Kung 200 plus na ang hawak ng speaker, mananatili siya. Yung pala yun. So, ibig sabihin, kulang sa numero ang mga pro-Sara o maka-Duterte o kung hindi man, independent na congressman ang gusto magpalit ng liderato, hindi ko pala umobra kay speaker. Ano bang ginagawa ni speaker Romualdez? Bakit ang lakas niya? Bakit hindi siya maiwan? Ano kayang, meron bang blessing? Meron bang biyaya? Ano bang meron? Bakit si speaker ay mahal na mga congressman? Nagtatanong lang po. Please like and share, subscribe and follow.